Ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Attorney Claire, kasusumpa pa lang, atake na agad. Ha? Wala nang intro-intro. Talagang pagkasumpa, atake na agad sa mga Duterte. Alam na po natin kung bakit po siya nariyan sa PCO, no? Nariyan po siya para umatake talaga. Wala po kasing wala pong hindi na po fresh yung mga atake ni Gadon eh. Hindi na po effective si Gadon. Kinakailangan nila ng bagong taga-atake, yung medyo updated pa kasi si Gadon hindi na updated yung mga atake. Wala na rin bisa yung mga sila Chin Chanchu Bukbok. Pati po sila Mike Abe. Wala na rin pong bisa yung mga young goons. Hindi na rin po kinakagat. Kahit po media, tinatamad na silang i-cover. Lagi po yan, may fresh agad. Kaya atake agad. Yan. Bilang vlogger, sanay updated sa mga issues. Unlike nito ni Gadon, na paminsan-minsan lang nagsasalita, naiwan pa na yung mga issues. Iba talaga pag vlogger, updated eh. Kaya masarap po to kalaban kasi wala nang panggap-panggap, no? Marcos ako. Okay. Alam niyo po si Tatay Digong, ilang araw na po yung buhat nung kailan ba yung sa Mandawi City? Hindi pa po makamove on ang mga tao. Grabe po yung impact. Ibang klase talaga si Tatay Digong. Sinasabi po si Tatay Digong, no? Sinasabi po nila na si Tatay Digong po ay one man fake news fake news fake news maker one man fake news army, pero ang sa akin po anin ko si Tatay Digong po ang pinakahenyo politically, no? Tandaan po ninyo, isang uugod-ugod. Kumbaga, kung i-describe mo siya na hindi mo kilala, naglalakad, ang daming umaalalay. Pero once na ibuka yung bibig, grabe po, no? Talagang sapul na sapul sila lahat. Ang galing po nitong ang galing po nitong ating Tatay Digong. Parang vlogger lang din. Kung maka-atake, parang vlogger lang din. Kaya po, lahat po nag-react. Bersamin, si Ortega, ng mga young guns. Hindi ko na po pinanood eh. Hinintay ko na lang kung ano sasabihin. Nakakainip na po yung mga young guns na yan. Yung una, medyo ka pa, pero ngayon wala na pong dating yung young guns na yan. No? Kaya po sila, lagi po silang ang problema po ng mga ni Marcos, kinakailangan lagi silang may mga fresh. Kasi na mga tao, nakakasawaan po ng tao eh. Wala po talagang panama kay Duterte itong mga to. Kahit ano pa po ang ilagay nyo, si Gadon hindi umubra, wala naniniwala. Kahit na anong paninira na ni Gadon, walang epekto. Tapos ito naman, yan. Si Claire de la Fuentes. Castro. Isa lang na po na ko sa iyo, Castro. Bakit parang pareho kayo ng makeup artist ni Franz? Yan po, mga tatawagin po natin yung St. Peter's Beauty. Alam mo, nung vlogger ka, okay naman yung pagmumukha mo. Bakit ka na kailangan mo mag-makeup na ala Franz Castro? Bakit ka na kailangan yung maging St. Peter's Beauty? Okay, eto po, kapapasok lang, pati po si Quezon, nakibanat na rin. Alam mo si Quezon Escudero, grabe, no? Tandaan mo, ikaw ay magiging judge, no? Tapos magpapakita ka na ikaw ay kalaban ng Duterte. Ano pa aasahan namin sa inyo? Okay, yan po mga pag-uusapan natin.
Babanatan po natin, sasagutin po natin punto per punto lahat po ng binabanat nila sa mga Duterte. Gusto ko tong Claire Castro. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga sinasabi siya eh. Kaya ako gusto to si Claire Castro kasi marami siyang binabato. Maganda pong banatan to, no? Masasagot po natin kagad-kagad yan, punto per punto. Yan po ang asahan natin dito. Excited si Badong. Kahit po wala nanonood sa atin dahil kasabay natin yung mga superstar, okay lang yan. Basta tayo excited pa rin. Yan pong pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na po kagad natin. Okay, balik na tayo, no? Dito na tayo kaya alam nyo po, ito po yung nangyari. Believe ka kay Tatay Digong. Si Tatay Digong po ang totoong henyo ng politika sa Pilipinas. Bakit po? Tingnan po ninyo. Wala po siyang bayarang media. Wala rin pong bayarang vlogger. Kung meron pong bayarang vlogger yan, kung nasan po siya, naroon kami dapat, di ba? Kami po, panay volunteer lahat. Volunteer lahat. Wala pong bayad si Tatay Digong. Talagang, kaya minsan, di kami nakakapunta sa mga... Sino bang may ayaw sa mga event ni Tatay Digong? Sinong vlogger yung ayaw pumunta sa event niya? Talagang wala lang po siyang wala lang po talaga siyang bayad sa mga vlogger. Wala din po siyang bayad sa media. Kita nyo, hindi kinocover yung Mandawi, hindi kinover yung Mandawi ng media. Wala ni isa. Malalaki print and broadcast media, wala pong nag-cover. Diyan po kay Tatay Digong. Diyan po sa Mandawi City. Ngayon po, kahit po wala siya, totoo yun eh. Kaya lang, negative lang nila eh. Negative lang nilang present si Tatay Digong. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Bersamin. One man political army. Political genius si Tatay Digong. Grabe, ngayon lang po ako nakakita ng tao na ang kinakailangan lang niya lang, akayin siya sa stage, bigyan mo siya ng mikropono, at pag-uusapan na po ng ilang linggo lahat ng sasabihin niya ron. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong, nung magsimula po itong lahat ng kampanya na to, na mananalo tayo. Nakita ko na po na mananalo talaga tayo. Kasi ang pinunto lang doon ni Tatay Digong, 3 lang. No? Remida Seguin. Bumanat po siya na magmamarka po sa mga Pilipino. Hanggang ngayon nagre-react sila lahat. Yun pong martial law at saka diktador. Patungo si Marcos sa kanyang tatay na pagiging diktador at papunta sa martial law. Yung ginto, simpleng-simple lang po si Tatay Digong. Alam mo pa na marami. Sa susunod, mag-aabang na naman ang lahat ng tao. Ano na naman idadagdag ni Digong? Hindi pa sila nakakaraos. 1 linggo nilang sasagutin to. Alam niyo yun? Minsanan lang, hindi po siya araw-araw. Hindi po siya katulad nitong mga young guns na to. Na araw-araw halos merong mga press con. Araw-araw lumalabas sa media. Sawa na kagad tao sa inyo. Si Tatay Digong laging may fresh, may bago. Lagi pong bago yung ideya ni Tatay Digong na talagang tuwing magsasalita, meron na naman to. Sabik na naman tayo lahat. Hindi ka pwedeng hindi sumagot eh. Hindi mo pwedeng i-ignore si Tatay Digong. Ganun siya kahusay. Ibig bang sabihin, nagbabayad si Tatay Digong ng mga media? Bakit lagi siya nasa limelight? Hindi po. In fact, hindi po siya kinocover ng media. Pero sa husay ni Tatay Digong,
sumasagot yung mga naapektuhan sa media. Hindi po siya nawala-wala sa consciousness ng mga tao. Hindi po nawala si Tatay Digong. Ganun kagaling tong mama na to. Yung pagtimpla ng mga bayad, utot mo, o tanggalin kita kagad. Ayoko ng mga ano-ano, tayo. Bayad pala ako, ha? Sige. Lahat ng magsalita ng mga ano, basta ganado ako magsalita at may topic ako, huwag kayong hahara-hara. Tanggal kayo. Kala nyo, ha? Sa ibang pagkakataon, pag wala akong topic, papatulan ko kayo para magka-topic. Pero ngayong may topic ako, hindi ko kayo mapapatulan. Pasensya na kayo. Okay. Eto po. Si Tatay Digong, kalkulado niya yan. Kalkulado niya rin na magre-react kayo lahat. Tama nga. Ang unang nag-react si Bersamin. At ang galing na sinabi ni Bersamin, i-minus nyo lang yung fake news dahil wala namang fake news eh. Di ba? Hindi mo pwedeng fake news yung hula. Hinuhulaan ni Tatay Digong. Kung kayo magaling sa batas, hindi pwedeng ang hula ay fake news. Hula yun eh. Di ba? Hinulaan niya na bago magtapos si Bongbong Marcos, okay na yan. Badong HB Aratilis. Sige. Wala akong topic. Pwede yan. Pero pag may topic ako, tanggal kayo. Okay. Kalkulado niya yan. Di ba? Hula yun eh. Pwede nyo bang kasuhan si Duterte ng hula niya lang na magdedeklara ng martial law? Pero matindi po yun. Kasi winarningan niya, lahat ngayon nagsasalita, hindi magdedeklara si Marcos ng martial law. Hindi magdedeklara yan dahil, di ba? Ngayon, to prevent, isa na lang po eh. Pag hindi nila, pag napigilan, pag hindi nila na-impeach si BP Sara, isa na lang po ang paraan nila para hindi maging presidente. Kung magdedeklara si Marcos Jr. ng martial law katulad ng tatay niya. So ibig sabihin, inunahan na niya. Narito pa lang tayo sa labanan na impeachment, may nakaabang na kagad na atake si Tatay Digong na hindi kayo pwedeng magdeklara ng martial law. Kasi pinagpaunan na niya eh. Ganun po kahenyo, hindi nyo lang nahalata. Ikalawa, ginto. Hindi nyo nga pinapaliwanag yan eh. Ibig sabihin, iisa-isahin niya ni Tatay Digong lahat ng issue na yan. Uunti-untiin kayo. Ginto ngayon. Hindi kayo magkandamayaw. Hindi nyo kayang ipaliwanag yung ginto. Ano nangyari sa ginto? Tumatak na sa tao yan. Bakit kayo nagbenta ng ginto? Napaliwanag ba ni Claire? Hindi naman napaliwanag ni Claire. Namimiloso po lang si Claire. Pero Claire, alam mo, Pilipinas na yan, hindi na yan. Yung mga nagbablog ka, supporter mo lahat. Eto, para sa gobyerno ka na nagsasalita, para kay Marcos ka na. Hindi na po pwedeng yung bias mo na, hindi ka po pwede. Okay. At ikatlo, para sa ating lahat. Alam nyo kung bakit effective yung speech ni Tatay Digong? Para sa atin yun eh. Kung talagang Duterte supporter ka, pinakita ni Tatay Digong yung matagal na naming sinasabing mga political vlogger, matagal na namin sinasabing mga Duterte vloggers na iboto natin tong mga straight tayo para maligtas natin si BP Sara. Pero wala kaming epekto eh. Di ba? Meron pa mga nagsabi sa hindi, basta ako, hindi ko iboboto yan si ganun-ganun. Pero pag si Tatay Digong na yung nagsalita,
si Tatay Digong na yung nagsalita na iboto natin para maligtas si Inday. Iba na yun. Di ba? At uulitin ko po yung panundot ko ron, no? Sa sinasabi na yun ni Tatay Digong. Iligtas natin si Inday para maligtas natin yung ating sarili. Iligtas natin si Inday para mailigtas natin yung Pilipinas. Kasi pagka nasundan pa po yan ng kaalyado ni Marcos, alam niyo po kung bakit kaalyado nila yung gusto nilang isunod? Para hindi sila makasuhan balang araw. Para hindi na hagilapin kung saan napunta yung mga nawawalang pera. Kung saan napunta yung mga perang hinahanap natin ngayon. Para hindi na po yan hagilapin dahil kaalyado nila. Di po ba? Hindi natin dahil very personal si Tatay Digong, hindi natin si suportahan, hindi natin iboboto yung straight dahil very personal yung pakiusap ni Tatay Digong. Hindi po. Iboboto natin yung straight. Iboboto natin yung straight dahil tayo po ay kinakailangan nating iligtas ang Pilipinas. Iligtas ang ating mga anak, iligtas natin ang ating mga apo. Kung gusto pa nating may Pilipinas pa sa darating na panahon. Hindi po ba? Okay, isa-isahin na po natin, sagutin na natin tong mga to. Ito po, kung ano na lang yung nauna. Kung ano na lang yung nauna para hindi na ako malito rin. Sabi dito, yan. In his first media interview, Palace Press Officer Lawyer Claire Castro Islam, former President Rodrigo Duterte for his baseless claims that President Ferdinand R. Marcos is veering toward a dictatorship. Alam niyo, napaliwanag ko na to kanina eh. No? Nakita ko na si Kiambao pala nagsabi noon, si MJ Kiambao. Sabi ni MJ Kiambao, yung gobyerno, papunta na siya ng malapit na siyang ang sinabi ni Kiambao pabagsak. Pero ako sa tingin ko, patunay na yung gobyerno, usapin ng dictatorship, di ba? Pag yung hinahabol niya, yung mga kritiko, hindi yung mga kriminal. Ibalik ko lang uli yung usapin niyan para lang maunawaan natin. Sino po yung lagi nyong naririnig na binabanatan ng mga taga-administrasyon? Duterte, di ba? Yang mga vloggers. Sino po yung mga pinakukulong nila? Yung lahat ng mga kalaban nila na mga Duterte supporters, si Grijaldo, yung mga hindi umaayon sa kanila. Di ba? Ang dami po nila napakulong. Sasabihin tayo, hindi tayo pwedeng maniwala, sabi ni Claire Castro, sa mga pang-intriga lamang na walang ebidensya. Tama po yun. Sa tingin nyo, pang-iintriga yan. Pero sa tingin namin, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Ito po ay, si Pastor Kibuloy, ito po, sa usapin po ng salitaan, kredibilidad. No? Yung credibility ni Tatay Digong. Kasi ang ginagawa ninyo para ipagtanggol si Pangulong Marcos, wala kayong maipakita kasi ng mga proyekto eh. Para nyo ipagtanggol si Pangulong Marcos, binabanatan nyo lang yung mga Duterte. Paano nyo babanatan yung mga Duterte samantalang nung panahon ni Tatay Digong, 89% ang kanyang approval and trust rating? Di ba? Paano nyo siya babanatan? Samantalang ito, pinagmalaki na 36%. Mahal daw ng mga tao yung 36% kaysa sa 89%. Hindi po ako masipag. Normal lang po to.
Ito po yung panggabi natin. Ayoko nang abutin ng alas 10, alas 11 kasi wala naman nanonood. Okay. Ano po ang hinahalimbawa ni Claire Castro sa kanya pong sinabi na mahilig magtanim. Mahilig daw po magtanim ng ebidensya si Tatay Digong. Yun daw po, siguro naman napatunayan natin yan sa panahon ni Senator Laila de Lima. Ano pa ba ang expect natin sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Kita nyo, no? Atake agad, no? Tanong ko lang sa iyo, Claire, Attorney Claire. Ibig mo sabihin yung mga kritiko ni Duterte, ang pinahihiwatig mo ba ay tinaniman ng ebidensya? Ginawa ng intriga? Kaya halimbawa mo si Laila de Lima? Alam po namin lahat na si Laila de Lima, ang kaso niya droga eh. Di ba? Wag mong baguhin yung kasaysayan. Glenn Pass, thank you very much sa 698 Singapore dollar. Droga po yung kaso. Abogado ka eh. No? Bakit napawalang kaso ngayon? Napawalang kaso ngayon. Thank you very much kay Mick. Welcome to regular member. Bakit napawalang visa? Hindi po dahil natuklasan na walang kasalanan. Malakas po ebidensya ni De Lima. Hindi naman po pangkaraniwang abogado si De Lima. No? Sa nagsasabi po na inapi si De Lima, tinaniman ng ebidensya. DOJ Secretary po si De Lima. DOJ Secretary, tandaan po ninyo yan. Hindi po basta-basta. Pag ikaw po ay ginawa kang DOJ Secretary, magaling ka. Wala pa akong nakilala na DOJ Secretary na hindi magaling. Magaling kang abogado kaya ka kinuwang DOJ Secretary. Tapos sasabihin nyo, tinaniman lang ng ebidensya. Kung tanim lang po yan, kayang-kaya po yan. Oy, nag-upgrade si Amik ng super member. Thank you very much, Amik. Okay. Ang katotohanan po, si De Lima, kaya nakulong, matatag yung ebidensya niya, bakit nakakawala? Nagbaliktaran na yung mga tumistigo laban sa kanya. Kailan nagbaliktaran? Ngayon ng panahon na ni Marcos. Ang tanong, bakit hindi dinimanda ni De Lima kung sila yung dahilan kung bakit nakulong? Yan din ang tanong ko. Bakit hindi dinimanda? O Claire, kung totoo yan sinasabi mo, na si Duterte mahilig mag-plant ng evidence, mahilig mag-intriga, bakit hindi niya napakulong si Trillanes? Mas bastos yung bunganga ni Trillanes kaysa kay De Lima. Bakit hindi niya napakulong si Leni Robredo? O si Kiko Pangilinan? O si Risa Ontiveros? O si dugudugugang Dick Gordon? Di po ba? Opo, matalino po si DOJ Remulla. Katunayan, DOJ siya. Sige, sagot pa tayo. Iisa-isahin natin yan. Ito naman po ang sinabi ni Chis Escudero. When their accusation that PBBM was weak leader who was not in control, I did not fly. Now they are accusing him of the exact opposite and now supposedly has dictatorial tendencies. It is not only inconsistent but also irrational and untrue. Ano po connection? Sinasabi ni Chis Escudero, dati daw inaakusahan si BBM na weak, mahina na presidente, ngayon naman daw may dictatorial tendencies. Hindi ba? Ano po ang problema ron? Automatic po ba
na pag may dictatorial tendencies ka, hindi ka na weak, strong ka na, strong. parang parang hindi niya ma-reconcile. Porket yung tatay ay very strong leader sa tingin mo, hindi na pwedeng maging weak pero diktador pa rin. Bibigyan kita ng halimbawa, Chis Escudero. Di ba? May diktador, inakusahan ni Trump, si Zelensky. Pero tingin ng iba, weak si Zelensky, di ba? Magaling lang mag-manipulate. Pwede yun. Bakit naman hindi po pwede yun? Ito pa. I have known the president for over a decade and have had the privilege of working closely with him for nearly a year now. And I can say that with certainty that I do not subscribe to FPRRD's statement because I simply do not see it and cannot infer nor believe it from PBBM's attitude, outlook, and work ethic. Ayos. Bawing-bawi na si Chis. Alam niyo po, bakit po kinakailangan magpahayag ni Chis? Kahit wala namang, kahit in English mo lang, pero mabulaklak ka lang din eh. Gusto niya lang pong magsabi na suportado kita. Huwag mo kong tanggalin bilang president ng Senate. Ang dami kasi na nananawagan na simulan na ni Chis Escudero yung impeachment. Di ba? Okay. Ang gagaling, yung pinagtatagol. Hindi namin pinagtatagol. Yan, pwede yan. Basta pwedeng tumira. Wag lang yung personal ako. Okay lang sa akin yan. Mamaya okay pa yan. Okay. Alam mo, Chis, alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Delikado na yung pagiging Senate President mo dahil yung clamor, gusto na nilang simulan na yung impeachment mo kay BP Sara. Alam naman namin na bibigay ka rin eh. Na it's a matter of time. Ngayon, pag bumigay ka ngayon, ibig sabihin may pressure na sa'yo mula sa nakakataas. Kasi ganyan mga, alam mo, Chis, Senate President ka, uupo ka bilang ikaw yung mamumuno sa impeachment trial. Ikaw yung magiging leader na impeachment trial. Ngayon pinapakita mo na ikaw ay anti-Duterte. Anong fairness yung maibibigay mo sa impeachment court? Kung ngayon pala nagpapakita ka na. Ano sinabi ni Tatay Digong na dapat ka mag-react na kontrain siya? Nang harap-harapan, 'di ba? Masyado kang obvious. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Masyado kang obvious na wala kang alam mo na yung ginagawa mo, delikado yung posisyon mo kasi ayaw mong simulan yung impeachment. Pag nag-impeachment talaga, alam nyo na kung saan yan. Okay, eto po. Eto lang yung sinabi ni Tatay Digong. Kung manalo silang lahat, safety na si Inday. Hindi na ma-impeach. Yan po ang sinabi ni Tatay Digong. Kaya makinig po tayo dyan. Okay, ito po ang mga sinabi naman ito ni Claire de la Puente. Ay, Castro pala. Inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Ano pa ba ang ating expect sa dating Pangulong Duterte? Yan. So, atake lang. Hindi ba ito campaign joke ulit? Yun po bang sinasabi ni Tatay Digong? Campaign joke lang daw ba? Hindi pa ba tayo nasanay doon sa jet ski promise niya? Lagi pang intriga. All we want here is evidence. Pakita niya. Okay. Nasa korte ka ba? Gusto mo ba magpakita ng ebidensya si Tatay Digong? Sampahan mo na reklamo. Di ba abogado ka? Tinanong naman siya. Ibig ba po ba sabihin? Siniseryoso nyo to? Yun kasing yung akusasyon ni Tatay Digong na ang sinasagot niya diyan yung yung sa mag-ano ng martial law, di ba?
Abraham Quason, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Okay. Ang ibig ko sabihin sa iyo, Claire de la Puentes. Teka lang. May commercial. Ang ibig ko sabihin, pinagbibintangan mo si Tatay Digong na mahilig mag-plant ng evidence. Tapos nung tinanong ka, sasampahan nyo ba ng kaso? Hindi naman daw. Bet hindi mo pala sampahan ng kaso. Ikalawa niyang punto. Ano ba yung sinabi nito? Campaign joke. Apektado sila eh. Hindi na raw malaman ng tao kung si Tatay Digong ba ay seryoso o nagjo-joke lang. Simple lang po, Attorney Claire. Kami po, kabisado na namin si Tatay Digong. Ay, sa ginto to. Si Tatay Digong po, joke po yun kung tumatawa po yung tao. Very obvious naman. Paano daw malalaman kung joke pa o hindi na? Inakusahan po ni Tatay Digong na ninakaw ninyo yung pinagbentahan ng ginto. Ninakaw ng gobyerno yung pinagbentahan ng ginto. Hindi po joke yun. Kasi hindi sila tumatawa. Galit yung mga nakikinig habang pinakikinggan si Tatay Digong na ninakaw yung ginto. Kabado ba kami saan? Si Tatay Digong nga nag-aakusa eh. Bakit kami kakabahan? Tanga ka ba? Napakatanga mo ba? Si Tatay Digong yung nag-aakusa. Tapos kami pa kakabahan? Engot talaga to eh. Okay. Yung sinabi ni Tatay Digong na ninakaw yung pinagbentahan ng ginto, hindi po joke yun. Ang tanong ko lang, bakit pag yung joke na yung papagurguro yung mga senador, pina-imbestigahan nyo sa NBI, bakit hindi nyo pa-imbestigahan yung sa ginto? Fair, di ba? Fair question. Bakit hindi nyo pa-imbestigahan yung sa ginto kung saan napunta yung sa ginto? Yan nga pala, yung hindi natin balita kaninang hapon. Si General Torre, dapat mag-ano siya, di ba? Titistigo siya. Pag pinatawag daw na impeachment, titistigo. Tungkol doon sa pagbabanta ni Inday Sara. Ba't na? Hindi ko alam kung bakit siya titistigo. Okay. Hindi pa pwede mo sagutin si Tatay Digong na intriga-intriga lang. Kayo po ang magbigay ng okay. Ito po ang mga mahusay na presidente natin. Big ticket railway projects unlikely to finish within Marcos term due to right-of-way roadblocks. Di ba? Right-of-way roadblocks lang. Yan ay right-of-way lang po ang pumipigil para daw sa katuparan yung mga big ticket railway project. Hindi po. Wala pong pondo, hindi nyo po pinondohan. Sabi ni Amy. Ito lang masasabi natin, no? Lahat ngayon nataranta yung media. Sikat na sikat sa kanila si Attorney Claire. Nakala mo tagapagligtas nila si Attorney Claire. Paalala ko lang po sa inyo, nung kalalaya lang po ni De Lima, pinagkaguluhan nyo rin. Ano sinabi ko nun? Tinignan ko yung mga sinasabi ni De Lima eh. Paulit-ulit na lang. Sa lahat ng interview, si De Lima, paulit-ulit lang yung sinasabi. Sabi ko, eto si De Lima, hindi magtatagal ang kasikatan nito. Tama nga, isang araw lang. Di ba? Isang araw lang si De Lima. Kasi kung paulit-ulit lang yung sasabihin mo,
Eto ngayon, si Claire Castro, siya ngayon na darling of the press. Kasi ganyan sila eh. Hindi na nila nakita si Gadon. Wala si Gadon eh. Hindi effective si Gadon. Yung mga pang-aasar ni Gadon, hindi effective. Hindi siya nakatulay. No? Titignan natin. Ako, excited ako na may ganito. Kaysa naman nung, alam nyo po, gusto nating sagutin yung mga banat nila eh. Pero kung pagtsatsagaan mo naman yung mga sinasabi nila Bokbok, nila Abi, mabubuisit ka lang eh. Ang bababaw eh. Eto, at least attorney, Claire de la Puente Castro. Si Amik nga pala, fans na. Amik, fans ka nito, di ba? Fans ka ni Attorney Claire, di ba? Tignan natin kung hanggang kailan. Hanggang kailan yung kasikatan nito ni Claire Castro. Kung hanggang kailan siya matitiis. Kasi tatantyahin din eh. Kung mas marami po yung pinahamak niya na nga, yung akala niya kasi para siyang vlogger na actually yung una niyang palusot, yung sinasabi niya kay BBM, pinapaliwanag niya na si BBM nung una ayaw niya talaga ng anong tawag doon? Ng impeachment. Tapos pero hindi, sa madaling salita, pinapakita ni Claire Castro, pinapakita niya yung wala talaga nakikinig kay BBM. Kasi kita niyo kung paano niya pinahamak si BBM. Sinasabi niya ayaw ni BBM ng Badong Aratiles Vlogs, kaibigan ko yan, boss. Our political preference and views are... hindi ka pala fans, kaibigan. Yan malinaw. Tama naman yun. Ako may mga kaibigan ako na mga dilawan. Masarap silang kausap, masarap silang kabanatan. Naunawaan ko si Amik. Okay. Nasiraan niya nga si BBM, akala niya lang na pagtatanggol niya. Kasi sinasabi niya, after ng lahat, hindi po ganun ang leader eh. Ang leader po sa mga Pilipino, once na magsalita, susundin yan. Nakadepende po, hindi ka totoong leader pag nagsalita ka, hindi ka sinunod ng mga tauhan mo. Ang leadership po sa Pilipinas, pag nagsalita ka, para ng parang nakataga na sa bato yan. Yung sinabi mo, Claire, actually, akala mo lang na napaganda mo yung kalagayan ni Marcos. Pero nire-emphasize mo lamang na gusto niya, ayaw niya ma-impeach si BP Sara, pero hindi siya sinunod ng mga congressman. At yan po, sign po yan ng weak na leader. Yung sinasabi nito ni Quezon Escudero na sinasabi raw natin weak leader tapos ngayon diktador naman. Hindi po ibig sabihin na weak leader ka, hindi ka pwede maging diktador. Pwede ka nga maging diktador na iba yung nagdidikta para sa iyo, di ba? Bakit nauso na naman yung Okay, yan lang po ang ating topic. Sa mga ibang pagkakataon pa siguro. Ito, may last. Presidential communication, yan. Ito. Drugs back in Davao. Tignan nyo siya. Ang tinanong sa kanya ng press, may nagtanong sa kanya kay Claire Castro. Sabi sa kanya, ano po masasabi nyo na nagbalik na sa Davao, sa Manila, sa Cebu yung droga? Ang sinagot ni Claire ganito eh. Kita nyo po sabi ni Claire, Davao, di ba anak niya yung ron? Ang sinasabi po ng reporter, madam, nagbalik na yung droga
nagbalik na yung krimen sa buong Pilipinas. Tinukoy lang Davao, Cebu, Manila kasi sila po pinakapangunahing mga syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang ibig sabihin ni Tatay Digong, nagbalik na yung droga sa buong Pilipinas. Tapos ang isasagot mo lang, ang isasagot mo lang sa nagtanong sa'yo, Davao, di ba, tagaro ng anak niya? Eh di inefficient yung kanyang inefficient yung kanyang anak. Eto naman mga media, yun na yung gusto nila. May nakuha na sila na atake sa Duterte, hindi na nag-follow up. Kung ako nagtatanong nun, sa iba po, na nagbalik na po sa Metro Manila, nagbalik na sa Cebu, ano po masasabi nyo? Wala na, kaya ang balita nila, ganito na. Drugs back in Davao. That's your Sun City. Galing, no? Ang galing talaga ng media, tsaka tulungan eh. Media, tsaka no? Ang ibig sabihin pala, pag nagbalik na yung droga sa buong Pilipinas, atakihin mo lang yung mayor ng Davao, okay na? Hindi po okay yan. Dahil nung panahon ni Digong, mapayapa na po ang Pilipinas. Nung panahon ni Digong, relatively tahimik po ang Pilipinas kaysa panahon ni Pinoy at panahon ni BBM ngayon. Okay, tanong-tanong po kayo. Pwede po kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Huwag mahihiyang magpakape. At mag-likes, 2,300 tayo, 2,400. Mag-likes po kayo. Pipindutin nyo lang yung likes eh. Boss Buzz, maki-explain po please na mas okay na straight Lucky 9 PDP kasi po, pag nagdag tayo ng 3 outsider, mang-aagaw pa to ng boto, thanks po. Halimbawa, alanganin. Halimbawa si Tito Soto, pang 13. Binoto natin. Nalaglag yung pan-12, atin yung pan-12. Di ba? Yun po yun eh. Iboto nyo lang po yung siyam. Tansyado na po ni Duterte yan. Pag pumasok yung siyam, actually, pag binoto pa po natin yung mga kalaban natin, ilalaglag pa po natin yung siyam natin eh. Kasi sila, hindi tayo iboboto. Pero tayo, gustong-gusto, panalo po tayo eh. Mananalo po tayo. Nakita nyo naman yung mga rally, ang lalaki po. Mananalo po tayo dahil ang suporta ng tao nasa atin. Sa kanila, kaya po nagkakaroon ng rally dahil sa ayuda. Hindi po namimigay ng ayuda doon, hindi po pwede yun. Yung mga nabibigyan nila na ayuda, sunod-sunuran po sa kanila yan eh. Per kapitan po yung hakot niyan eh. Pag hindi ka dumalo, ikaw, alimbawa, 4-piece ka, hindi ka dumalo sa mga patawag, ano pwedeng gawin sa'yo? Pwede kang tanggalin. Yan po yan, takot sila. Lagi pong takot yung mga nag-ayuda na yan. Baka tanggalan sila ng ayuda. Hindi po natin sinasabi na doon nagbibigayan ng ayuda. Hindi po. Tignan nyo po yung reaction ng mga tao. Tumutugtog pa lang si Freddy Aguilar ng kanta niya para kay Tatay Digong. Intro pa lang, naghihiyawan na ng Duterte. Tignan nyo si BBM, may tagasigaw pa, BBM!